Ang hayop na may pinakamaikling buhay. Anong hayop ang may pinakamaikling buhay sa mundo? Karaniwan sa mga hayop, madaling mamatay. Ang mga hayop kasi, araw-araw silang exposed sa iba't ibang panganib sa paligid, gaya ng gutom, mga hunters, sakit, at pabago-bagong panahon. Di tulad ng tao na may bahay at gamot, kailangan nilang umasa sa likas nilang galing at liksi para manatiling buhay. May mga hayop din na alaga, gaya ng pusa at aso, pero may maikling limitasyon din ang haba ng kanilang buhay. Kadalasan, umaabot lang sila ng 10 hanggang 15 years depende sa kanilang lahi at kalusugan. Meron kasi silang natural na proseso ng pagtanda kung saan unti-unting humihina ang mga cells at organs nila sa paglipas ng panahon. Pero alam nyo ba, kahit may mga hayop na maiksi ang buhay, may isang nilalang na parang ipinanganak lang para agad mamatay. Anong hayop ito? At bakit ganoon kabilis ang kanilang buhay? Tara, pag-usapan natin yan. Ang mga masuswerteng hayop sa mundo ay tulad ng elepante at pagong dahil kaya nilang mabuhay hanggang 60 years o higit pa. Napakahabang buhay para kumain, mamasyal sa kanilang habitat, at minsan magkaroon ng partner in life at mga anak. Meron ding hayop tulad ng Greenland shark na sobrang tagal ng buhay, umaabot ng higit 200 years. Pero hindi natin masasabing maswerte sila dahil sa haba ng buhay, baka paulit-ulit na lang din ang araw-araw at nababagot din sila sa cycle ng kanilang buhay. Pero sa isang gilid ng ilog na tinatawag na Lowell Brook sa Berkshire, may nangyayaring kakaiba na kadalasan hindi napapansin. Kalmado ang tubig. Pero sa ilalim nito, may isang palabas na nagaganap na parang may konting magic. Hindi mo aakalain na ang pangyayaring ito ay gawa lang ng kalikasan. Ang tawag sa mga ito ay mayfly. Ito yung mga insekto na maliit, may mapuputing pakpak at madalas makikita sa ibabaw ng tubig tuwing mainit ang panahon. Ipapanganak sila isang araw na wala silang kaalam-alam. Ito rin ang araw ng kanilang kamatayan. Sa umpisa ng kanilang buhay, mukha lang silang maliliit na uod, nakabaon sa putik, nakasiksik sa mga bato o kaya'y lumalangoy ng dahan-dahan sa paligid ng mga damo sa ilalim ng ilog. Doon sila lumalaki, unti-unting pinupuno ang katawan ng lakas para sa isang misyon. Habang bata pa sila, tinatawag silang nymph. Hindi sila basta tumatambay lang sa ilalim ng tubig. Ang totoo, masisipag sila. Kumakain ng mga algae at maliliit na tanim na kung hindi dahil sa kanila, baka matagal ng barado at marumi ang ilog. Tumatagal sila sa ganitong kondisyon ng ilang buwan hanggang taon. O, di ba? Wala ka pang kamuwang-muwang na uod, pero malaki na ang responsibilidad mo sa kalikasan. Pagdating ng takdang panahon, oras na ng kanilang pag-ahon. Sa ibabaw ng tubig, dahan-dahan silang aahon at maghuhubad ng kanilang huling balat bilang nymph. Iniiwan ang dating anyo sa isang bato na basa o mga lumulutang na dahon. Sa unang pagkakataon, bubuka ang kanilang mga pakpak. Maninipis ito at parang gawa sa salamin. At ngayon, lilipad na sila bilang mga batang insekto na may pakpak. Isa pang panandali ang anyo bago sila tuluyang maging ganap na mayfly. Sa yugtong ito, hindi pa perpekto ang lahat. Medyo basa pa ang kanilang mga pakpak, mahina pa ang kanilang galaw. Pero andun na sila sa ere, lumulutang, naghahanap ng direksyon. Ngayon, tinatawag silang done o subimago, na ang ibig sabihin, hindi pa sila ganap na adult. Hindi madali ang kanilang unang paglipad. Sa una, marami na agad ang nakaabang sa kanila para maging pagkain, tulad ng mga ibon, pato, bibe, at minsan pati mga tutubi. Kapag minamalas-malas, baka ito na ang wakas ng kanilang buhay. Hindi man lang nila nakumpleto ang buong araw. Sa mga maswerteng nakalampas sa elimination round, may susunod pang transformation, isang final transformation. Dito, nagiging spinner na sila. Mas kompleto, mas magaan, mas maganda. Hindi naman sila pumunta kay Vicky Bello, pero ito na ang kanilang ultimate glow up. All natural. Parang paru-paro, pero mas payat, mas magaan ang lipad. Dito na rin papasok ang pinaka-importanting parte ng kanilang buhay. Sa sandaling ito, hindi na sila kumakain. Hindi dahil diet sila, kundi dahil wala silang bibig. Lahat ng energy na kailangan nila ay galing pa sa panahong nymph pa lamang sila. Wala na silang ibang gagawin ngayon kundi maghanap ng partner at magparami. Yun lang.
Yun ang dahilan kung bakit sila nabuhay. Malaki ang pinagkaiba ng itsura ng lalaki at babaeng mayfly. Ang mga lalaki ay mas maliit ang katawan at mas magaan, pero malaki ang kanilang mga mata. Malaki ang mga mata ng lalaki, bilog at nakausli, at sa ilang species, hati pa sa itaas at ibaba. Nakakatulong ito para mas makita agad nila ang mga babaeng lumilipad sa ere, kahit mula sa malayo o mula sa ibang angle. Ang mga babae naman ay mas malalaki at mas mabigat ang katawan dahil sa mga itlog na nasa loob nila. Mas maliit ang kanilang mga mata dahil hindi na nila kailangang maghanap ng kapareha. Ang mga lalaki ang lumalapit sa kanila. Sa puntong ito, palubog na ang araw sa ibabaw ng ilog. Daan-daang mayfly ang lumilipad paakyat at pababa, paikot-ikot sa hangin. Para silang alikabok na kumikintab, sinasalo ng liwanag ng sunset. Sa bawat sandali, may mga nilalang na nagmamadaling puparin ang kanilang huling tungkulin. Ang mga lalaking mayfly ang unang nagsisimulang mag-ipon sa ere. Naghihintay sila sa mga babaeng lilitaw para makipag-mate. Sa oras na may makita silang kapareha, mabilis silang lalapit at kakapit sa babae habang lumilipad. Ang pagtatalik ay nangyayari sa ere. Kadalasan ay tumatagal lang ng ilang segundo. Pagkatapos ng mating, mabilis silang maghihiwalay. Ang lalaki ay kadalasang mamamatay agad pagkatapos. Ilang minuto o oras lang ang itinatagal nila bago sila tuluyang mahulog sa tubig o sa lupa. Wala nang last words. Tapos na ang kanilang papel sa mundo na tumagal lamang ng wala pang isang araw. Samantala, ang babaeng mayfly ay agad pupunta sa ibabaw ng tubig upang ilaglag ang kanyang mga itlog. May mga species na lumulubog pa sa tubig hanggang nangingitlog at namamatay na roon. Sa iba naman, matapos mga itlog ay umaahon pa saglit at saka nalulubog o nahuhulog sa ibabaw ng tubig bago tuluyang mamatay. Ang buhay ng isang babaeng mayfly bilang adult ay karaniwang tumatagal ng ilang oras hanggang isang buong araw. Mas mahaba ng kaunti kaysa sa mga lalaki upang matapos niya ang paglalaglag ng mga itlog bago mamatay. Pero hindi pa rin tapos ang laban. Sa ilalim may mga isda tulad ng trout, bream, roach, naggutom at nakaabang. Para sa kanila ang mayfly ay hapunan. Isa na namang panganib na kailangang lampasan ng mga nanay na mayfly. Sa kabutihang palad, kahit may mga nabibiktima, may ilang babae ang nakukumpleto ang misyon. Kapag naihulog na niya ang mga itlog, dahan-dahan siyang lulutang, pagod at kusa na lang mawawala, parang alon na nagpapaalam. Sa kanyang buhay, ang pinanghahawakan niya ang pinakamahalagang dahilan ng kanyang buhay, ang iwan sa tamang lugar ang kanyang mga itlog. Ang susunod na henerasyon. Ang mga itlog na ito, sa pagdaan ng panahon, ay magiging bagong nymph. Magsisimula ulit ng ikot ng buhay, tahimik na nakatago sa ilalim, pero siguradong babalik para ipagpatuloy ang kakaibang magic ng kalikasan. Ang buhay ng mayfly ay napakabilis, pero may makabuluhang layunin sa kalikasan. Ito ang maging bahagi ng isang mas malawak na cycle ng buhay, bilang tagalinis ng tubig sa kabataan nila, at bilang pagkain sa iba't ibang hayop pagdating ng kanilang pagtanda. Maikli man ang buhay ng mayfly sa mga ilog tulad ng sa Lowell Brook. Hindi sila basta mawawala. Magpapatuloy ang kanilang lahi hanggat may tubig na dumadaloy at mga nilalang na patuloy na lumalaban para sa susunod na henerasyon. Parang buhay ng tao, sa sakripisyo at paggabay ng magulang, nagpapatuloy ang susunod na henerasyon. Ang mayfly ay insekto mula sa pagiging uod, lulutang bilang insektong lumilipad. Maghahanap ng kapareha at ang mga babaeng mayfly ay magsasakripisyo ng sarili upang maipanganak ang bagong henerasyon na magtataguyod sa kalikasan. Patunay na hindi sa tagal nasusukat para maging mahalaga. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.